Maaliwalas ang kalangitan sa ibabaw ng Qingming City. Ang mga talulot ng bulaklak ay nalalaglag at tinatangay ng hangin. Maraming tao ang nagtipon sa gitna ng lungsod. Masikip ang kalsada at maingay ang paligid. May nagtanong kung ano ang nangyayari. Tinanong nito kung bakit napakaraming tao. Isang lalaki ang sumagot. Sinabi niya ngayon ang malaking araw para sa binibini ng Zhou family. Idinagdag ng lalaki na dumating na ang prosesyon ng Yuming Valley para sunduin ang nobya. Nakita ang isang marangyang prosesyon. Ang seventh elder ay nakasakay sa isang pulang kabayo at nakasuot ng itim na roba. Ang seventh elder ay napapalibutan ng mga tauhan na nakasuot ng pula at dilaw. Ang mga bandila ng Yuming Valley ay nakataas sa paligid niya. Isang tao sa crowd ang nagsabi na ang mapapangasawa daw ng binibini ay isa sa mga pinakamagaling na estudyante ng Yuming Valley. Idinagdag pa ng isang tao na mismong ang seventh elder ang escort ng prosesyon. Seryoso ang mukha ng seventh elder habang nakatingin sa unahan. Ang mga mata niya ay matalim at malamig. May nagsabi na mukhang sinusubukan ng Zhou family na umangat sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapakasal ng binibini nila sa Yuming Valley. Pagkatapos ay ipinakita ang gate ng Zhou family mansion. Nakabukas ang pulang gate at tahimik ang loob. Sa loob ng isang kwarto, nakaupo si Ning-er sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng pulang damit pangkasal. Malungkot ang mukha ni Ning-er. Humingi siya ng tawad sa sarili niya. Sinabi ni Ning-er sa sarili na hindi na siya pwedeng manatili pa. Tumingin si Ning-er sa isang namumulaklak na puno sa labas ng bintana. Naaalala niya ang mga alaalang naiwan niya. Sa tabi ng kahon ng alahas ay may isang puting daga. Tahimik lang itong nakatingin kay Ning-er. Sinabi ni Ning-er sa sarili na sa oras na lumabas siya ng gate na iyon, hindi na siya makakabalik pa. Hinawakan ni Ning-er ang isang gintong suklay. Inayos niya ang buhok niya habang malungkot na nakatingin sa salamin. Ipinaliwanag ni Ning-er sa sarili na binalak niyang isama ang munting daga bilang parte ng pamilya. Ngunit hindi na yun posible ngayon. Pumikit si Ning-er, humingi siya ng tawad sa munting daga. Pagmulat ni Ning-er, puno ng determinasyon ang mga mata niya. Ang mga mata niya ay namumula. Sinabi ni Ning-er sa sarili na kahit ano pa ang mangyari, kailangan niyang iligtas ang pamilya niya. Sa labas ay may mga paputok na sumabog sa langit. Ang mga pulang paputok ay nagkalat at yumangay ang buong lugar. Nagulat si Ning-er sa ingay ng paputok. Napalingon siya sa bintana. Sa labas ng kwarto ay may dalawang katulong na babae na nakasuot ng pula. Tinawag nila ang binibini at pinakiusapang lumabas na. Tumayo si Ning-er mula sa upuan. Nakasuot siya ng pulang belo sa ulo. Hawak niya ang laylayan ng damit niya. Bumaba si Ning-er at naglakad palabas ng kwarto. Ang puting daga ay naiwan sa mesa at nakatingin sa kanya. Habang naglalakad si Ning-er, sinabi niya sa sarili na sana ay maging maayos ang lahat. Binanggit ni Ning-er ang tatay at lolo niya. Hiniling niyang alagaan sana ang pamilya niya. Lumabas si Ning-er sa bulwagan. Sinalubong siya ng dalawang katulong. Sinabi ng mga katulong na dumating na ang nobya. Pinuri nila si Ning-er at sinabing kasing ganda raw ito ng sinasabi ng lahat. Idinagdag ng mga katulong na mapalad ang Zhou family dahil makakapag-asawa ang binibini sa isa sa 7 noble families. Yumuko si Ning-er. Ang mukha niya sa ilalim ng belo ay puno ng lungkot. Pagkatapos ay lumapit si Ning-er sa 7th elder. Tinanong niya kung sasamahan siya nito. Sumagot ang 7th elder na natural na sasamahan niya si Ning-er. Ipinaliwanag ng 7th elder na napakalapit ni Ning-er sa isa sa mga alagad ng Yuming Valley kaya nararapat lang na siya ang maghatid. Idinagdag pa ng 7th elder na sisiguraduhin niyang ligtas na makakarating si Ning-er sa Yuming Valley. Napansin ni Ning-er ang ibig sabihin ng 7th elder. Naisip niyang binabantayan lang siya nito. Sa isip ni Ning-er, naisip niya na hanggat umalis ang 7th elder sa Qingming City, magkakaroon ng pagkakataon si Brother Zhuo at ang iba pa na tumakas. Biglang nagsalita ang 7th elder. Tinawag niya si Ning-er. Sinabi ng 7th elder na bago sila umalis ng Qingming City, magpapadala siya ng mga tauhan para harangan ang Wanshu Mountain Range. Nagulat si Ning-er at nanlaki ang mga mata. Idinagdag ng 7th elder na kasama na roon ang sikretong lagusan na alam ni Ning-er. Ipinaliwanag ng 7th elder na magbabantay ang mga tauhan niya habang wala siya. Sinabi ng 7th elder na ang dalawang daga na tinutukoy niya ay hindi na makakatakas sa mga kamay niya.
Nagpuyos sa galit si Ning-er. Tinawag niya ang 7th Elder. Sinabi ng 7th Elder na sapat na ang ginawa ni Ning-er. Ibinigay na nito ang buhay para protektahan ang pamilya. Idinagdag ng 7th Elder na hindi na kayang protektahan ni Ning-er ang ibang tao. Pagkatapos ay inutusan ng 7th Elder ang mga tauhan na paunahin na si Ning-er. Naglakad si Ning-er sa daan kasama ang 7th Elder. Sa magkabilang gilid ay nakahanay ang mga tauhang nakapula. Sa harapan nila ay may malaking pulang kahon na may gintong laso. Ito ang regalo para sa kasal. Umiiyak si Ning-er sa ilalim ng belo. Naisip niyang wala na siyang magagawa. Sinabi ni Ning-er sa sarili na wala na siyang maipang bargain. Nagtatanong si Ning-er sa sarili kung ano ang pwede niyang gawin para iligtas si Brother Zuo at ang iba pa. Biglang may lumitaw na lilang kidlat sa kalangitan. Ang kidlat ay tumama sa kamay ni Ning-er. Napatingin si Ning-er sa kamay niya. May lilang singsing sa daliri niya na kumikislap. Napagtanto ni Ning-er na ang Thunder Spirit Ring ay umaaktong kakaiba. Naisip ni Ning-er na baka si Brother Zuo at ang iba pa ang dahilan. Sumigaw si Ning-er. Sinabi niyang huwag lumabas. Nagulat ang mga tauhan sa paligid. Tumingin sila kay Ning-er na nakaluhod at nakatikip sa kamay. Seryoso ang mukha ng 7th Elder. Ang mga mata niya ay nagliwanag ng berdeng liwanag. Biglang may sumigaw ng pangalan ni Ning-er. Lumingon si Ning-er. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Mula sa langit ay may lumilipad na figure. Isang binatang may asul na buhok ang bumulusok pababa. Ang binata ay may hawak na espada at nakasuot ng puting roba. Siya ay si Exi Tianyang. Sumigaw si Exi Tianyang. Sinabi niyang nandito siya para iligtas si Ning-er. Tumawa ang 7th Elder. Sinabi niyang mukhang buhay pa pala ang binata. Idinagdag ng 7th Elder na kahit nasa unang antas pa lang ng Bone Forging Realm si Exi Tianyang, nangangahas pa rin itong hamanin siya. Tinanong ng 7th Elder kung naglalakas loob ba si Exi Tianyang na makipaglaban sa kanya. Mabilis na umatake si Exi Tianyang. Isang berdeng enerhiya ang sumabog mula sa 7th Elder. Nagbanggaan ang dalawang enerhiya, bumulusok pababa si Exi Tianyang at bumagsak sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Exi Tianyang. Ang mukha niya ay puno ng gulat at pawis. Napansin ng 7th Elder ang galaw ni Exi Tianyang. Nakalutang ang 7th Elder sa ere habang ang berdeng buhok niya ay tinatangay ng hangin. Ang mga mata niya ay nagniningning na berde. Tinanong ng 7th Elder kung ang 9th form free-flowing spirit ba ang ginamit ni Exi Tianyang. Tinanong din ng 7th Elder kung si Exi Tianyang ba ay galing sa Jian Hao Fu. Nagulat ang 7th Elder sa nakita. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka. Tinanong ng 7th Elder kung paano natutunan ni Exi Tianyang ang isang natatanging martial technique sa ganoong kabatang edad. Napaisip ang 7th Elder. Nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Matapos mag-isip ay umatake si Exi Tianyang. Hawak niya ang espada at sumugod siya ng mabilis. Sinigawan ng 7th Elder si Exi Tianyang. Sinabi niyang huwag nitong tansyahin ang sarili. Ipinaliwanag ng 7th Elder na dapat maintindihan ni Exi Tianyang na kahit magamit nito ang misteryosong martial arts, may malaking agwat pa rin sa pagitan ng Bone Forging Realm at Heavenly Realm. Sinabi ng 7th Elder na may bangin sa pagitan ng dalawang antas na hindi dapat tawirin. Nagbanggaan ang atake ni Exi Tianyang at ang enerhiya ng 7th Elder. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Bumagsak si Exi Tianyang sa lupa. Ang katawan niya ay tumama ng malakas at gumuhit sa batong sahig. Nakatingin ang 7th Elder kay Exi Tianyang na nakahandusay sa lupa. Sinabi ng 7th Elder na kung hindi lang dahil sa Jian Hao Fu ay tinapos na niya si Exi Tianyang sa atake na iyon. Sinabi ng 7th Elder na wala namang magagawa ang Jian Hao Fu kahit patayin niya si Exi Tianyang. Pinigilan ng mga tauhan ng Yuming Valley si Exi Tianyang. Hawak nila ang mga braso niya. Galit na sumigaw si Exi Tianyang. Sinabi niyang kung matapang ang 7th Elder ay patayin siya nito. Idinagdag ni Exi Tianyang na kung gagawin iyon ng 7th Elder ay magkakaroon ng gyera sa pagitan ng Yuming Valley at Jian Hao Fu. Tinanong ni Exi Tianyang kung kaya ba ng 7th Elder na panindigan iyon. Tumawa ang 7th Elder. Tinakpan niya ang bibig habang nakatingin kay Exi Tianyang. Nagngit-ngit ang 7th Elder. Namula ang mga mata niya at lumabas ang galit sa mukha niya. Tinawag ng 7th Elder na munting bata si Exi Tianyang.
Tinanong ng 7th Elder kung akala ba ni Xi Tianyang ay takot siya sa Jian Haofu. Ipinaliwanag ng 7th Elder na si Xi Tianyang ang gumawa ng gulo sa teritoryo niya. Idinagdag ng 7th Elder na sabihin na nating pinatay niya si Xi Tianyang, wala namang magagawa ang Jian Haofu tungkol doon. Itinaas ng 7th Elder ang kamay niya. Ang mga daliri niya ay naging parang kuko at may pulang enerhiya na umiikot. Nakita ni Ning-er ang kamay ng 7th Elder. Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Sumigaw si Ning-er. Sinabi niyang huwag gawin iyon ng 7th Elder. Biglang may sumigaw ng pigilan ang 7th Elder. Isang gintong liwanag ang bumangga sa atake ng 7th Elder. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Napaatras ang 7th Elder. Nagulat siya sa nangyari. Napatingin ang 7th Elder sa usok. May nakita siyang anino ng isang matandang lalaki na nakatayo sa ulap. Sinabi ng 7th Elder sa sarili na may kakaibang bisita sila. Ngumiti ang 7th Elder. Sinabi niyang 50 taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. Tinanong ng 7th Elder kung kumusta na ang matanda. Sa gitna ng ulap ay lumitaw ang isang matandang may puting buhok. Hawak nito ang isang tungkod at nakasuot ng puting roba. Sumigaw ang 7th Elder. Tinawag niya ang pangalan ng matanda. Ang pangalan ng matanda ay Jian Suifeng. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.